Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for March 31 to April 6, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So let's see, Sagittarius. What's up? Come to the edge. Uy, this is taking a risk. Maaring meron kang i-explore ngayon or susubukan. Can be a new job, new career, even relationships. So talagang parang malakas ang loob mo ngayon mag-take ng risk. You also have observer. I think bago mo to gawin, pinag-aralan mo na to. Kumbaga, ni-research mo na, pinaghandaan mo na. So, kaya malakas yung loob mo na subukan. Kasi, hindi ka pupunta sa ganyang sitwasyon ng hindi mo alam. So, example, hindi ka pupunta ng giyera nang wala kang training or wala kang mga kagamitan para lumaban. You also have never-ending story. I think kasi gusto mong kumawala sa isang sitwasyon na parang paulit-ulit na lang or isang sitwasyon na parang feeling mo wala nang katapusan na cycle sa buhay mo na hindi ka nag-grow. Okay? So, sabi nga, nothing is changed if nothing will change. Nothing will change if nothing is changed. Basta ganon. Wala magbabago kung wala kang binabago. 'Di ba? So, ngayon, mas malakas yung loob mo na sumubok ng bago, mag-explore ng bago, and, be more expansive, kumbaga. Okay? Let's see your overall energy. Overall energy is the 9 of Cups. You're inspired. Oo, maraming mga bagay na nagpapasaya sa'yo ngayon. Maaring you are feeling positive sa buhay. Very optimistic yung energy ninyo ngayon, Sagittarius. Your challenge is the Knight of Wands. Alam nyo, may mga times na kayo rin mismo yung naglilimit sa sarili nyong kakayanan. Pwede kasi may mga pagkakataon na sinasabi sa inyo na, uy, hindi mo kaya yan, or you're not good enough. And may mga times na nasa second guess mo yung sarili mo na parang, oo nga, baka totoo yung sabi nila. But actually, ikaw ang nakakaalam talaga niyan. Ano ba yung estado ng sitwasyon mo? Ready ka ba? Malakas ba yung loob mo? Kaya mo na ba? Kumbaga, walang bearing yung opinion, sinasabi ng ibang tao, kung sigurado ka sa sarili mo. And then, your opportunity is, you have the Strength card. You have the opportunity na maglakas ng loob, sumubok ng mga bagay na matagal mo nang gustong gawin, kaya lang hindi mo ginagawa. Because you feel scared. Natatakot ka sa pagbabago, natatakot ka sa reaksyon ng ibang tao. But now, andun na yung opportunity mo na handang-handa ka ng lumaban. And then your blessing is the 7 of Swords. I think something is, meron ditong self-sabotage. Oo, Sag. Kasi pwedeng, andun ka sa point na parang hinihintay mo na maging inspired ka. Pero, sa totoo lang, pwede ka maghanap ng mga dahilan para maging inspired ka. Okay? So, your blessing here is, you will realize kung ano yung mga dahilan kung bakit nasa-stuck ka. Ano yung mga dahilan kung ba't natatakot ka. And then, your money, career, finances. The Knight of Swords. So, the Knight of Swords is about a quick action. So, maaring meron kang mamadaliin or aayusin or gagawin related sa trabaho mo na ma-accomplish mo agad. Medyo magiging sensitive ka rin sa mga opinion ng iba. So, lalo na ngayon kasi naka-retrograde si Mercury,
at si Venus. So, pay attention rin sa mga salitang bibitawan mo kasi baka ma-misinterpret ng iba at maging dahilan ng misunderstanding, miscommunication. So, sa ano naman, love life, you have temperance. Meron kang taong hinihintay. Merong romantic partner or maaring gusto mong magpaliwanag tong tao na to sa'yo or mag-reach out sa'yo. But, I think, sa ngayon, baka hindi pa to mag-reach out ngayong week na to. Possible that there is someone that is not yet ready to talk to you or pwedeng vice versa, ikaw yung hindi pa ready na makipag-usap. Merong drama. You have Mercury and Leo in the 5th house. So, ayun na nga. Baka kasi mapunta ka sa sitwasyon na pareho nyo pagaganahin yung mainit na ulo nyo, no? So, pwedeng mag-create ng conflict, chaos. You have Jupiter in Scorpio in the 8th. Oh, Jupiter in the 8th. 8th house is shared finances. So, yung iba sa inyo, pagdating sa investments, pwedeng mas nag-grow or mag-grow yung inyong investment, especially kung ito ay sa stock market, crypto, o kaya naman meron kang property na bibilhin at yung property na yon ay ininegosyo mo. Like, for example, bibili ka ng bahay tapos pararentahan mo, Airbnb. And then your another one, enthusiasm, yes. You have the Sun in Sagittarius in the 9th house. 9th house. I think ngayong week na to, andun rin yung energy mo to explore. Na kumbaga, yes, may mga times na parang pinanghihinaan ka ng loob. Pero kapag pag naset mo yung isip mo, no? Sabi nga nila, mind over matter. Kapag naset mo na yung utak mo na, ito yung gagawin ko, wala makakapigil sa inyo. Like, you are unstoppable. Okay. Happiness. Your thinking will either make your happiness or take your happiness. You choose. Ito na. May mga times na ino-overthink mo yung sitwasyon. Siyempre, pag nag-overthink ka na mahirap maging masaya. 'Di ba? So, sabi rito, yung iniisip mo raw, pwedeng yan yung makapagpasaya sa'yo or tanggalin yung kasiyahan mo. So, pumili ka kung alin ang mas magandang isipin. 'Di ba? Yung magpapasaya sa'yo or magpapalungkot sa'yo. 'Di ba? And also, part din yan ng manifestation natin. The more we think about it, the more na namamanifest natin. So, pay attention sa mga bagay na lagi mong iniisip. Dapat mga good, positive vibes para yun din yung ma-attract mo. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.